Ang tatalakayin natin ngayon ay sa asignaturang EPP5, Home Economics, Quarter 3, at may aralin na wastong paraan ng paglalaba. Dumako na tayo sa ating unang gawain. Tukuyin ang mga kagamitan na ginagamit sa paglalaba. Lagyan ng check o X ang mga sumusunod. Una, malinis na tubig. Sunod, palanggana. Sunod, plancha. Sunod, laundry basket. Panglima, powder at liquid soap. Tingnan nga natin kung tama ang inyong mga kasagutan. Malinis na tubig, check. Palanggana, check. Ang plancha ba? X, magaling. Laundry basket, check, magaling. At powder at liquid soap, check. Magaling. Palakpakan ang inyong mga sarili. Ang tatalakayin natin sa araw na ito ay ang wastong paraan ng paglalaba. Ang paglalaba ay isa sa mga paraan sa pangangalaga sa ating kasuotan. Ito rin ay isang paraan na inaalis ang mga kumapit na dumi, pawis at alikabok. Maaari tayong maglaba gamit ang washing machine o ang nakasanayang labang kamay. Mahalagang malaman natin ang wastong hakbang ng paglalaba upang mapanatiling maayos ang ating mga kasuotan. Wastong paraan ng paglalaba. Una, pagbukod-bukurin ang mga damit. Ihiwalay ang mga puting damit sa mga dekolor o may kulay. Sunod, ibabad sa tubig ang mga damit na lalabhan upang lumambot ang pagkakakapit ng dumi. Pangatlo, sabunin at kusuting mabuti ang mga damit, lalo ang mga bahagi tulad ng kwelyo, manggas, likod at laylayin. Ikaapat, banlawan ng 3 beses ang mga damit upang maalis lahat ng bakas ng sabon. Ikalima, isampay ang mga puti sa maaraw na lugar at sa malilim na lugar naman ang mga dekolor upang hindi kumupas ang mga kulay nito. Ano ang paglalaba? Magaling! Ito ay isa sa mga paraan ng pangangalaga sa ating kasuotan. Ano ang inaalis natin sa mga damit? Magaling! Inaalis ang mga kumapit na dumi, pawis at alikabok. Sa papaanong paraan tayo maaaring maglaba ng ating mga damit? Maaari tayong maglaba gamit ang washing machine o ang nakasanayang labang kamay. Magaling! Bakit mahalagang malaman natin ang wastong hakbang sa paglalaba? Magaling! Upang mapanatiling maayos ang ating mga kasuotan. Ano pa? Magaling! Upang matanggal ang mikrobyo na maaaring dumapo rito galing sa mga taong nakasalamuhan natin sa labas, kagaya ng COVID-19. Ano-ano ang wastong hakbang sa paglalaba? Magaling! Una, pagbukod-bukurin ang mga damit, ihiwalay ang mga puting damit sa dekolor. Sunod, magaling!
Ibabad sa tubig ang mga damit na lalabhan. Sunod, sabunin at kusuting mabuti ang mga damit. Ang ika-4, magaling. Banlawan ng 3 beses ang mga damit upang maalis ang bakas ng sabon. Sunod, isampay ang mga puti sa maaraw na lugar at sa malilim na lugar naman ang mga dikolor upang hindi kumupas ang mga kulay nito. Magaling. Sunod ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Ngunit bago ito, ano ba ang dapat tandaan sa pagkakaroon ng pangkatang gawain? Magaling. Sundin ang panuto sa gawain. Ano pa? Magaling. Tapusin sa takdang oras ang gawain. Sa unang pangkat, pagsunod-sunurin ang wastong hakbang sa paglalaba. Lagyan ng bilang 1 hanggang 5 ayon sa tamang pagkasunod-sunod. Ito ay gagawin lamang sa loob ng 5 minuto. Sa unang pangkat, ito na ang inyong gagawin. Diba alam niyo na kung anong pangkat kayo bago pa tayo magsimula? Okay. Sa titik A, banlawan ng 3 beses ang mga damit upang maalis ang bakas ng sabon. Sa titik B, pagbukod-bukurin ang mga damit, hiwalay ang mga puting damit sa dikolor. Sa titik C, ibabad sa tubig ang mga damit na lalabhan. Sa titik D naman, sabunin at kusuting mabuti ang mga damit. At sa titik E naman, isampay ang mga puti sa maaraw na lugar at sa malilim na lugar naman ang mga dikolor upang hindi kumupas ang mga kulay nito. Sa ikalawang pangkat naman, isulat ang salitang tama kung ang pangungusap ay nagsasabi ng totoo at mali naman kung hindi. Una, pagsamahin ang mga dikolor at puti sa isang lagayan. Pangalawa, mayroong mga hakbang na dapat sundin sa paglalaba. Pangatlo, tanging washing machine lamang ang maaaring gamitin sa paglalaba. Ika-4, ibabad muna sa malinis na tubig ang maruruming damit upang lumambot ang nakakapit na mga dumi sa damit. Ika-5, ang paglalaba ay isang paraan upang mapanatiling maayos ang ating mga kasuotan. Sa ikatlong pangkat naman, ibigay ang wastong hakbang ng paglalaba. Sa una, ikalawa, ikatlo, ika-4, at ika-5. Siyempre, dapat pasunod-sunod ito. Tingnan natin kung tama ang sagot ng unang pangkat. Sa pagsusunod-sunod ng wastong hakbang sa paglalaba, diba, lalagyan ito ng bilang 1 hanggang 5 ayon sa tamang pagkasunod-sunod. Sa titik A, anong numero kaya ito? Ika-4, magaling. Sa titik B, 1, magaling. Sa titik C, ikalawa, magaling. Sa titik D, pangatlo, magaling. At sa titik E, ito ay ika-5, magaling. Sila ay nakakuha ng 5 puntos. Palakpakan ang inyong mga sarili. Sa ikalawang pangkat naman, isulat ang salitang tama kung ang pangungusap ay nagsasabi ng totoo at mali naman kung hindi. Tingnan natin kung tama ang kanilang sagot. Sa unang numero, ito ay mali. Magaling. Sa ikalawang numero, tamang sagot nila, magaling. Sa ikatlo,
Mali. Tama. Tumpak ang kanilang sagot sa pangatlo. Ika-4, tama, magaling. At ika-5, tama rin, magaling. Ikatlong pangkat, ibigay ang wastong hakbang ng paglalaba. Tingnan natin kung nailagay nga nila. Okay, magaling. Pagbukod-bukorin, ibabad, sabunin, banlawan, at sampay. Palakpakan ang inyong mga sarili. Sunod, lagyan ng wastong pangungusap na naglalarawan ang mga sumusunod. So, meron tayong mga larawan, di ba? Meron tayong 5 larawan. Una, ika-4, ikatlo, ikalawa, and ika-5. Sunod, sa titik B, tukuyin ang hinihingi ng mga sumusunod na pangungusap. Piliin ang inyong sagot sa kahon. Ika-6, pinakahuling hakbang sa paglalaba. Ika-7, paraan ng pagbibilad sa araw ng mga puting damit matapos itong samudin ng pangalawang beses. Ika-8, mainam na bilang ng pagbabanlaw sa mga kinusot na damit. Paraan ng pag-aalis ng mga kumapit na dumi sa ating mga damit. Ika-10, isa pang tawag sa paghihiwalay ng mga damit. Narito na ang mga tamang sagot. Sa una, pagbukod-bukorin ang mga damit, ihiwalay ang mga puting damit sa dekolor. Ikalawa, ibabad sa tubig ang mga damit na lalabhan. Pangatlo, sabunin at kusuting mabuti ang mga damit. Ika-4, banlawan ng 3 beses ang mga damit upang maalis ang bakas ng sabon. At ika-5, isampay ang mga puti sa maaraw at sa malilim na lugar naman ang dekolor upang hindi kumupas ang mga kulay nito. Sa titik B naman, tukuyin ang hinihingi ng mga sumusunod na pangungusap. Piliin ang inyong sagot sa kahon. Ika-6, pinakahuling hakbang sa paglalaba ay pagsasampay. Ika-7, paraan ng pagbibilad sa araw ng mga puting damit matapos itong sabunin ng pangalawang beses, pagkukula. Ika-8, mainam na bilang ng pagbabanlaw sa mga kinusot na damit ay 3. Ika-9, paraan ng pag-aalis ng mga kumapit na dumi sa ating mga damit, paglalaba. At ika-10, isa pang tawag sa paghihiwalay ng mga damit ay pagbubukod. Magaling! Karamihan sa inyo ay nakakuha ng perfect score o 10. Palakpakan ang inyong mga sarili. Sunod, sa ating kasunduan, sa inyong tahanan, gawin at sundin ang wastong pamamaraan ng paglalaba. Sa tulong ng inyong magulang, kuhanan ito ng video. Maraming salamat sa inyong pakikinig.